Hello po, magandang araw. Ito po ang Performance 2, ang Module 2, tungkol sa Information Process Modeling na kung saan gumawa po kami ng BPMN tungkol sa LSPU enrollment process. So, yung mga lane po doon ay meron pong 5. Si student, si OSA, si dean, si clinic, at si registrar. Si student, ang role po niya ay mag-prepare at mag-submit ng lahat po ng requirements para sa evaluation. Sila rin yung nagpa-follow ng instruction at nag-a-attend ng interview. Tapos sunod naman po ay si OSAS or si Office of Student Affairs and Services. So ang OSAS naman po ay nag-check or kung align sa school policies ang submission ng student. Sila rin yung nagbibigay ng guidance at support at nagli-link sa iba pang offices. Tapos si D naman, yung pangatlo, siya yung nagre-review kung qualified ba yung applicants na galing sa ibang offices para makita kung pasado ba sila sa program na gusto nila. Siya rin yung gumagawa ng important decision tungkol sa acceptance o sa progression ng student. Tapos sunod naman po ay clinic. Ang clinic yung nagbabalidate ng medical requirements ng student. Ang role naman nila ay nagbibigay ng health clearance para masiguradong physically fit ang student na mag-proceed para dun sa admission process. Tapos si registrar. Si registrar naman po yung nagbabalidate ng academic at documentary requirements kung kumpleto ba yung mga requirements na yun. Sila rin po yung nagmamanage ng official records at nagpo-forward dun sa mga qualified students sa tamang department. So, meron silang 5 lane. So, yung lane na yun is yung sa student, OSAS, office dean, clinic, at registrar. So, unang lane na magagamit ay yung sa student, kung saan nandito yung start event. After ng start event, si student ay magsasubmit ng online application or requirements. Dito, nakapaloob yung certification, Form 137, birth certificate, tapos yung school ID na ginamit nun. Piprint nila yon, then after nun, isasubmit nila yon dito sa OSAS. Then si OSAS naman, dito sa second lane, ma-receive niya at mababalidate yung application. Then after niyang ma-receive at mabalidate yung application, magsasenda siya ng schedule via email. Then after niya mag-send ng schedule dun sa student, si student ay magte-take ng exam. Pero yun ay face-to-face. Then after mag-conduct ni student ng exam, or mag-take ng exam, babalik ulit yon at ma-receive ni OSAS. Then, after ma-receive ni OSAS yung result, then i-check, dito may exclusive gateway kung saan may decision na yes or no. Kung pasado ba si student dun sa tinik niyang exam or hindi. Kapag hindi, mag-e-end na yung process. Then, kapag yes, manonotify ni OSAS si student gamit yung email. Tapos, ipo-forward niya yung mga list ng mga pasado na nag-take ng exam. Then, after niya i-forward yung mga list ng mga nakapasa, pupunta naman dito kay Dean sa third lane, kung saan marireceive niya yung mga list ng mga nakapasa. Then, after ma-receive ni Dean yung mga list ng mga nakapasa, isesend naman niya yung interview schedule via email. Then, yun naman ay marireceive ni student, kung saan si student ay magtitik na ng interview at magbibigay si Dean ng exact date and time and place kung saan siya mag-i-interview. So, magkakandak na po ng interview ang Dean's Office. Pagtapos magkandak ay meron decision na magaganap kung nakapasa ba si student or hindi. Kung hindi is mag-e-end agad. Kung nakapasa naman ay ino-notify si student via email. Then magsasend ang Dean's Office nung listahan ng mga nakapasa sa interview, na marireceive naman ni OSAS, tas ipaprocess ni OSAS yung schedule para sa medical. Then si student is magte-take ng medical. Pagtapos ni student mag-undergo ng x-ray and drug test, magbabayad siya para sa medical expenses. Magkakaroon ulit dito ng decision kung nakapasa ba si student sa medical. Kung hindi is mag-e-end na yung process. Kung nakapasa naman is ino-notify si student, tapos magsesend ng medical clearance ang clinic papunta kay registrar. So sa una, send schedule for pre-enrollment orientation. So the registrar is magsesend sila sa student ng schedule para dun sa orientation. Then yung mga student is magpe-prepare sila ng mga requirements and mga documents at isasubmit nila ito sa registrar. Then pangatlo, validate requirements. So yung registrar titignan nila, i-review nila o i-check nila yung mga nag-submit. Kung pang-apat, decision point. So meron decision. If yung requirements are incomplete, yung registrar, ibabalik nila yung kanilang mga documents. Then yung mga student is kukumpletuhin nila yung mga wala nilang documents. If yung pag nag-no. So pag nag-yes naman, is matatanggap na nila yung kanilang certificate ng COR. Then pagkatapos nun, pupunta na tayo sa pinakadulo, which is yung officially enrolled.